Hindi lang tayo tinawag ni Jesus upang maging alagad, kundi upang maging sugo niya sa mundo, lalo na sa mga nawawala at naliligaw, upang maibalik sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Una ay si Simon na tinatawag ding Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y isinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo't ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay send off. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa lahat ng mga nagjo-join sa ating online rosary every 8:30 in the evening dito po sa Word of the Day. At sana po maka-join po tayo at mas marami pa tayo na sumama sa ating online rosary at maging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay ang pagdarasal ng Santo Rosario. Mga kapatid, narinig natin sa ating gospel ngayong araw na ito ang pagtawag ni Jesus sa kanyang 12 mga alagad. And take note, hindi po natapos sa pagiging alagad. Sa ating ebanghelyo, sinasabing sila ay isinugo ni Jesus. Ang alagad, taga-sunod, sunod lang ng sunod, tagapakinig. Para bang pag sinabing discipleship, ay nandun sila sa proseso ng pagiging alagad ni Jesus. Ibig sabihin, they are in the formation stage. Pero hindi natatapos doon. Hindi natatapos sa pagiging alagad sapagkat sila ay isinugo ni Jesus para magmisyon. At ano yung malinaw na sinasabing misyon dito? Hanapin ang mga nawawalang tupa, ang mga naliligaw na tupa. Mga kapatid, sana tayo rin ho ay ganyan. Hindi lang ho tayo maging tagasunod. Maganda po yun. No? Nag-uumpisa lahat sa discipleship. Ito yung proseso ng pagiging Kristiyano natin. No, na nag-uumpisa sa discipleship. Maging disipulo, tagasunod, ibig sabihin nakikinig, nag-aaral, kinikilala si Jesus, inaalam yung pananampalataya. So tayong mga Kristiyano, tayong mga Katoliko, sana meron tayong ganitong proseso sa buhay. Kaya nga meron tayong catechism, meron tayong iba, may mga Sunday schools, meron tayong mga ministries and formation programs in the church dahil napakahalaga na tayo ay mahubog muna sa ating pananampalatayang Kristiyanong Katoliko. Ang nakakalungkot, ang daming mga lumilipat ng ibang sekta, ng iba-ibang denominasyon, iba-ibang relihiyon mula sa pagiging Katoliko, hindi dahil may nakita silang mali,
kundi dahil hindi nila nauunawaan ang pananampalatayang Kristiyano, Katoliko. Mga kapatid, napakahalaga that as baptized, as Catholics, we have the responsibility to know our faith, to know Jesus, to know God, to know the church, to know everything about the faith. Ang tawag natin dyan sa formation stage natin ay discipleship. Lahat tayo. Hindi lang ho yung mga pare ang kinakailangan ng formation o mga madre, kundi ang bawat Kristiyano dapat ay sumasailalim sa paghubog bilang isang Kristiyano, bilang tagasunod ni Jesus. Ang tawag natin dyan, discipleship. Pero, hindi po dapat natatapos sa discipleship. No? Dapat tayo ay lumalago. Ibig sabihin, pag sinabing lumalago at namumunga, dapat nagmimisyon. No? Kaya nga, itong mga alagad ni Jesus ay isinugo niya sa misyon na hanapin ang mga nawawala. Mga kapatid, ikaw at ako, meron tayong misyon. Anong misyon? Nakikibahagi tayo sa misyon ni Jesus na hanapin ang mga nawawala, ang mga naliligaw ng landas para ibalik natin sila sa kapangyarihan ng Espiritu, sa kapangyarihan ng Diyos at sa Kanyang biyaya, maibalik sila sa Diyos. This is our noble task and mission. At mahalaga, bago tayo lumabas sa ating tahanan, baka meron kang miyembro ng pamilya na nawawala, naliligaw, nanlalamig sa pananampalataya, nawawalan na ng pag-asa, napupuno na ng galit at pangamba ang puso. Baka kinakailangan ka sa iyong pamilya para dalhin mo ang iyong pamilya kay Jesus. This is the mission of the apostles sa mga laylayan, sa mga naliligaw at nawawala sa lipunan. Mga kapatid, magandang tingnan po natin sa ating sariling buhay. Sino ba yung mga nawawalang yun sa buhay mo? Nawawala na sa Diyos. Nawawala na sa tamang landas ng buhay. And then, the Lord is using you. Ang Diyos, ginagamit tayong instrumento upang sa ganoon ang mga nawawala at naliligaw, ang mga napag-iiwanan ay ating madala kay Jesus. Apostles are instruments of Jesus. Mga kapatid, tayo, we are also called to apostleship. Hindi lang discipleship, pero dapat makarating tayo sa apostleship. Ibig sabihin, tayo'y isinusugo ni Jesus sa mundo para ipahayag ang pananampalataya, para sa ganon ang mga tao ay mailapit pabalik sa Diyos, sa tunay na Diyos, sa tunay na tagapagligtas. At yan ay si Jesucristo. Kaya nga mga kapatid, ngayong araw na ito yung biyaya na ating hilingin sa Diyos, Panginoon, na tayo ay tulungan na makarating sa pagiging disipulo tungo sa pagiging apostol na isinusugo ni Jesus sa mundo para hanapin ang mga nawawala. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, kailangan namin ng iyong biyaya upang kami ay maging tunay na alagad at apostol mo. Nagpapahayag ng iyong salita at hinahanap ang mga kapatid naming nawawala. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng mga nais pang humabol para po sa pilgrimage sa October 11 to 25 ngayong taong ito sa France at sa Italy, mayroon na lamang pong 10 slots available, and if you are interested, please let us know right away. Pakitingnan ang contact details na nakikita nyo sa screen para makapagpa-reserve na kayo. First come, first serve lamang po ito. Kapag napuno na yung 10 natitirang slots, magsasara na po tayo sa ating recruitment. Sana po makasama ko po kayo sa pilgrimage na ito bilang paghahanda natin sa Jubilee of Hope na magaganap sa susunod na taon. Sana po magkita-kita po tayo. Maraming salamat at pagpalain po kayo ng poong may kapal.